kapag tinanong ko siya ng ganun, parang kahit kaibigan ko to, parang kabastusan sa kanya na, hipokrito naman ako pag sinabi kong hindi. Pag binili mo yung isang bagay na gusto mo, nag-invest ka sa soul mo. hindi lang money matters to. Kumbaga, sabi nga lagi ni Nixon, feeding your soul. Mga brother, ano ba ang laruan? Good investment ba o bad investment? Tara, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Champion! Son, explain mo sa amin kasi iba yung itsura ng bagong shop mo at ibang itsura dun sa shop sa Promenade. Kumbaga, ano yung naisip mo o yung parang may concept ka ba dito o mayroon kang gustong patunayan sa buhay mo? Sa Promenade kasi more on toys, no? Dito naman parang mix siya na man cave at saka pang man cave yung medyo malalaki at saka tsaka mga toys, mga motor, etc. Kung ano-ano yung mga signage kasi doon sa Promenade medyo masikip. Itong bagong shop ng Entoys, pagpasok nyo sa Shopsville, malapit sa Mercury Drug, nasa left side siya. Siguro Ito kayo, mga guys. Yes. Mga around 2 meters lang. Makikita nyo na agad yung shop sa kaliwa. Pagpasok nyo, iba yung approach compared dun sa Promenade. Oo. Okay? Ayun naman eh. Yun naman ang purpose ko, guys, eh. Ever since, diba? Sabi ko sa inyo, hindi naman talaga ako hindi naman talaga for keep, hindi naman sa pera. Gusto kong maglagay ng maraming entoys, maraming laruan para merong bahay tayong mga collectors. O regardless, may pera kayo or wala, pasok kayo, tambay kayo dito sa mga store ng entoys, feel free para bumisit kayo. Yun, isa yun sa mga purpose talagang pag-open ko, guys, ha. Gusto kong magkaroon ng bahay yung mga collectors na alam niyo yung kahit hindi kayo bibili, pasok kayo, na-feed yung soul nyo, nagiging happy kayo. Yun talaga yung main purpose ko din. Okay, dahil dyan, ipapakita ni Nixon yung top 5 na mga laruan niya dito na good investment ba o bad investment. So alamin natin mga brother, samahan nyo kami. Top 5 na paboritong figure ni Nixon dito sa bagong shop niya sa Entoy, sa may Shopsville. Brother, ano yung panglima mo? So guys, ito po ay tawag dito. Ito ay bagong release lang ng Jungle. Collaboration siya ng Go Nagay Dynamic Planning. Actually, yung mga maker nito, nakakausap natin. Nung nagpunta ako last month or few weeks ago, binigyan niya ako nito. Netong Jungle na to. Sabi nila, iwalay ko na to, Son. Kasi wala siyang nakalagay na numbered. Kung mapapansin nyo, metallic color edition, blah blah blah. Pero hindi nila nilagyan ng numbered. Pero, ang sabi sa akin ng boss, ng may-ari nito, is 100 pieces lang ang ni-release nila sa buong mundo. Konti lang. Then, kung mapapansin nyo, yung original color niya is parang nag-iba. Ibang version siya. Metallic gray. Metallic. So, ang ganda ng pagkakagawa. Tapos, pati yung likod. Ang material niya, brother? Vinyl. Vinyl. Japan vinyl, bro, ha. Ang bili ko dito around 13,000. 13,000. 13,000 pesos. Tapos, sa pera natin, no, 12,000 or something like that, no. Brand new. So, ito, patagalin mo lang to ng siguro mga 1 year. Pag na-sold out yung 100 pieces kasi konti lang yan, eh. Konti lang sobra. So, pagka na-sold out yan, biglang taas ang value niyan. Especially pagka halimbawang napunta na, nahawakan na to ng mga collectors, guys. Tsaka wala ring assurance na yung 100 na sa Pilipinas, di ba? Japan release Okay, siya. kaya nga yun na nga, Japan release. Kumbaga,
may probability na baka mamaya si Nixon lang meron niya sa Pilipinas. May costing. Yeah. Oo. Kami ni Andrew, si Andrew E. Kausap ko siya. Oo. Sabi niya sa akin, Son, bilan mo nga ako ng ganyan. Sabi ko, sige, okay lang. Sinama ko siya doon. So ito yung top 5 na paboritong figure ni Brother Nixon dito sa bagong shop ng Entoys sa may Shopsville. Tara mga brother, samahan niyo kami. Top 4 na tayo! Top 4 na paboritong figure ni Brother Nixon dito sa loob ng bagong shop niya sa Entoy Shopsville. Brother, top 4, ano to? Sato guys, vinyl, plastic, tapos eto kasi pagka nag-hunt ka nito, marami may mga lumalabas pa sa internet, pero ang maganda dito, patindihan ng mint condition. Mostly kasi eto kasi si Sato guys ay para tong Mercury dito sa Pilipinas. Drugstore siya na ginawa ng laruan para i-store displays. Mostly sa mga ganito kalaki, store display talaga to. Kaya kung makakakita ka pa ng talagang ganito ka mint condition, yun yung palaging nasa labas yan, arawan yan, nauulanan. Exposed. So yun, pagka mga ganito ka mint condition, para ka naghahanap ng Voltes 5 na sobrang mint condition. Tapos saan mo siya nakuha? Sa Japan? Hindi, I mean sa isang shop lang sa Japan? Hindi, sa iba-iba. Every store may makikita ako, nakikip ako. So hinant mo talaga? Yes, nasa sa bahay ko, Sham. So parang bumiyahe ka pa ng malayo, ganito, ganyan? Yes, yun yung yung pinakamagandang investment ko rin sa sarili ko. Yung pupunta ako ng ibang lugar. Hindi mo alam kung anong meron doon, 'di ba? Yun yung pinakamasaya. Ano siya yung thrill eh, 'di ba? Yung thrill, yung adventure, yung priceless doon, guys. Kasi yung mismong babiyahe ka, yung experience mo during yung ride na yon, iba yung experience na yun na parang uupo ka lang, kuha ka ng phone mo, hahanapin mo sa internet yung hinahunting mo, walang dating eh. Yun. Wala siyang dating. Na parang, okay, nakuha mo yung gusto mo. Sorry sir, maglilinis lang po ako. Ay, bagong empleyado na Nixon. Ayan po. Ayan na. Tuloy. Oo. Iba yung happiness na parang sa Shopee ka lang, ano lang kailangan mo. Iba yung pupuntahan mo mismo. Yes. Diba? Nasa field. Nasa field kami palagi. Magda-drive kami, going nowhere, guys. For example, punta kaming Tokyo. So, hindi kami magha-highway. Doon lang kami sa baba. Kung ano yung nakita, parang may shop doon. Parang may basurahan doon, parang may ganyan. Kung ano yung nakikita namin na parang may establishmento, hintuan namin yon. So, mag-check kami. Yun yung adventure. Yun. Yun yung mga kwento na hindi palagi natin naririnig sa mga toy collector. Kasi karamihan ang alam natin, bili, display na agad. Yun lang, yung simpleng concept na. Pero yung story sa likod nun, na parang hindi naman natin nasi-share sa lahat, yun yung pinaka para sa akin, isa sa mga priceless moments bilang collector ng figure o kahit anumang item, no? Brother. Yes. Diretso tayo sa number 3! 3! Number 3 na paboritong laruan o figure o koleksyon ni Brother Nixon sa loob ng shop niya dito sa Entoys Shopsville. Brother, number 3. Ito, Michelin, guys. Paano ba istorya na ito? Ako, nakakita na ako ng ganitong Michelin. Same din sa'yo. Sa'yo din yon. Pero iba condition ito, mint na mint to. Saan mo nakita yun? Sa shops mo sa Promenade Before. Oo, tagal na no, matagal ilang months na. Saka Year. hindi ganito ka pristine condition. Okay. Diba? Oo. Ang bili ko doon, siguro around 5,000 yen.
Pero talagang durog yun eh. Pati yung mukha niya parang nalusaw, napaso. Tapos, kinuha ko. Binaklas ko. Inuwi ko, sabi ko, gusto ko eh. Tama. Bili nyo, hindi, okay lang. Sige, lagay ko ulit yan doon sa bahay ko. Ngayon, nung dinisplay ko, may kumuha. Siguro parang ang benta ko, 45K eh. Kasi malaki. Tapos, oh, mahal ang shipping nun. Yes. Tsaka yung, hindi lang naman yung shipping eh. Siyempre yung finder's fee. Tama. Oo. Yung rarity and everything. So, ngayon, pinako, may bumili. 45 asking, nakuha siya ng 35,000. Ngayon, naglalakad ako sa mall sa Japan. May nakita ko nasa taas. Ito yun. Sabi ko, napaka-mint nito, din nito. Sabi ko, bihira to kasi store display din to eh. Store display siya na parang hindi nagalaw. Parang, alam mo yun, may mga konting sugat, very minimal lang. Very minimal lang. Oh, tsaka yung original paint pa rin siya, lahat. Kaya nung tinanong ko naman, ang layo doon sa pagkakabili ko. Dati, 5,000 yen, nabenta ko ng 35,000 pesos. Eto naman, 17 kalapad. Plus tax pa, abot ng 18. So, Sa pera natin. mga lalabas yan, mga 80 plus thousand. 80,000 plus. Pero grabe yung mint condition niya. Sobrang fresh na fresh. Anong material ginamit dito, brother? Kasi nung last time, nabuhat ko yun eh. Vinyl to eh. Parang Vinyl. semento yung ilalim nun eh. Hindi. Ito lata lang to. Lata, pero bigat yan. Tapos may bakal to sa loob. Okay. May bakal yan na nakaganon. Kaya kahit na itulak-tulak mo yan, hindi yan yung mga gawa ngayon na parang... Tsaka made in Japan siya. Kahit tulak mo, bagsak mong ganyan yan, nakatayo pa rin yan. Usually, sa Japan, saan nakikita yung mga ganitong figure? Store display, syempre. Automotive Yes. Way before mga automotive parts lang yung mga talyer doon, gano'n. mga ganon. Bentahan ng gulo. Kahit naman dito sa Pinas eh. Oo, mismo. Kahit sa US, diba, ganyan. So ito, very collectible to kasi limited lang din naman ang nilabas na ito, guys. Tsaka kaya maghanap ng ganitong condition. Sir, mag-invest. Gandang investment din to. Tsaka, ano siya, brother, parang feel ko parang bagay siya kahit saan. No? Bagay siya kahit saan. Masaya kayo nakikita nyo, nag-i-invest kayo, na masaya kayo habang matagal yan, nag-i-enjoy kayo, na nagtataas din yung value niya. Double purpose. So, ito yung number 3 ni Brother Nixon, Michelin. Ha? Michelin, ang tawag ito, Michelin lang naman ito eh. Michelin. Kumbaga ito yung mga, di ba yung mga baby na... Pang man cave to. Pang man cave. JDM to, JDM pa rin to. JDM pa rin yan. Okay. Oh. Number 3, let's go to number 2! Number 2! Number 2 tayo mga brother, sa mga grabe to. Isa sa mga malulupit na figure na or mga collection ni Brother Nixon dito sa N-Toys. Number 2. Brother, ano itong Sato to, di ba? Sato pa rin to. Sato. Anong kwento dito? Ito yung ride-on noong 1963, 1964. Something ganon, meron pa tayong susi neto, meron pa tayong papel neto kung paano gamitin. Tapos ito guys ay hinahanap na to sa Japan. Hinahanap na siya, tapos meron kasing museum to. So gusto nilang masundan ulit yung ginawa nila ng museum si Sato eh. Dahil ang dami nagkolekta hindi lang dito sa Pilipinas, sa Japan lalo. Tsaka di ba na-vlog mo to kung paano mo siya nakuha? Oh, yes, ba ako? yes, Oo, yes. na-vlog mo to. So check out nyo sa page ng N-Toys, hanapin nyo lang doon. May vlog to kung paano kinuha to ni Brother Nixon. Kasama na mismo yung hapon na dating may-ari nito, di ba? Yes. Tama? Okay, so yun. Okay. Ano rin, medyo mahirap kausap yung yung may-ari nito. Hindi mahirap na unang-una, alam niya yung value. No, hinahanap sa Japan, guys, ay yung 50 yen. 'Di ba? From 200, 100, 50 yen, nasa akin yung 20 yen. Yun yung hinuhulog na coin para gumana siya. Yes, can you imagine guys, ang hulog ngayon ng mga ride-on na sa 200 yen. Ngayon generation na to. Hindi ang pera sa Japan, pare, hindi naman basta-basta nag-increase yung value nun.
Dito kasi, 20 yen, grabe na to. Sabihin sobrang tagal na. Sobrang tagal. Hindi pa ako pinapanganak, meron na to. Diba? 21 na ako. What? Talaga? Akala mo mga 19 ka lang. Hindi. So ito, 1963. 1963, around 1963 siya. Ang benta sa akin parang hindi 1M. Nasa 200 kalapad. 200 kalapad. So sa pera natin, Mga 800 plus. 100 plus. 800, 900. Yun pa lang yung benta sa'yo. Hindi siya nagano. Kahit konti, kahit 5. Ayaw niya. Hindi Ayaw siya niya nagbawas. babaan. Oo. Talagang dinaan pa namin yun sa niyaya po muna namin uminom, baka gusto mo munang kumain, Oo. ganyan. Kinaibigan muna namin. Niligawan niyo muna. Oo. Wala, concrete siya doon sa presyo niya kasi alam niya, matigas Alam siya niyo doon. rarity. Ngayon, ang asking price mo dito, or for sale ba siya? Na, Yeah, for sale. Oo. Pero, syempre, buy and sell tayo eh. Oo. Hindi ko pa alam kung magkano, pero if the price is right, okay Offer na, lang di to, ba? Pero mas okay yan, dito lang siya no? Di ba? Parang, Yeah, ito yung highlight ko ngayon dito sa shop. kasi hindi naman mismo yung parang pera yung habol mo dito sa na yung maibenta siya or whatsoever dahil yun nga, one of a kind na to. And malamang-lamang sa alamang, nag-iisa Tsaka- din sa Pilipinas to. Bihira yung gumagana nito, guys. Ito gumagana. working siya. May papel pa, kompleto. Okay ito. Tsaka yung condition niya, brother, kumbaga hindi siya pristine pero andyan yung buong storya, no? Yeah. Ang pinagdaanan niya. Guys, Yung imagine storya. niyo gaano kadami sumakay na bata dito nung 1963. Tapos may nag-offer sa akin na, Sir Nix, ano natin, restore? No way. Oo. Hindi ko kaya. Tama. Hindi ko kaya yun. Kung ano yan, kung ano yung mga kalawang na nandyan, kung ano yung mga nandyan, as is lang Kumbaga yan. ano yung dinaanan na bagyo ba, ulan, di natin alam kasi kaya naging ganito. Tapos Yung mga kids, yung mga memories, Diba? yung mga kids yan. Ilang batay na pasaya nito. Imagine diba? mo, 1963, baka deads na rin yung mga sumakay dito. Ogo, pero Di ba? Gano'n nakatanda rin yung mga yon kung nasa... parang mga kaedad na di ba, Notes? No, mga ganun. Oo. mga ganun. Pero goods to, guys. Makikita nyo to dito sa Shops Bill. Dito siya naka-highlights. Napakaganda mga brothers. So, kung gusto nyo lang makita, sa may entrance ng Green Hills, sa may Shopsville, malapit sa Berkeley, pag-akyat nyo lang ng konti, bahagya, mga 3 meters away, 5 meters away, mapapansin nyo agad sa entrance to, sa may pintuan agad. Sa harapan nyo, yun yung sato na nilabas ni Brother Nixon tsaka ni Papa. Yes. So, puntahan nyo lang mga brother. Tara na sa number 1! And Toys number 1. Hoy, Carmen! Number 1 na tayo, Carmen! Number 1, brother! Yo, grabe to! Shinchan na 1,000%. Bear brick. Bear brick. Meron tayo nito. 3 piraso yung ganito ko. Rare to, guys. Yung Shinchan na 1,000%. Very rare. Konti lang ang nilabas na ito. Tapos, mostly yung mga meron nito na nasa mga collectors na. Saan mo nahan to, brother? Sa Japan. Sa Japan pa rin? Tokyo. Oo. Tokyo, sa friend So, ko. kumbaga yung tatlo na nakuha mo, Hmm. isa lang yung may-ari before? Or isa sa iba-ibang shop pa rin? Yung dalawa, sa isang store, yung isa sa ibang Okay. yung ibang collector. Ngayon mga brother, baka isipin ng iba, bakit yun yung ginawa yung number 1? Bakit hindi yung Sato? Diba? Iba yung kwento ng Sato. Grabe, sobrang grabe yung para sa akin parang heart-touching yung kwento ng Sato dahil syempre yung history niya, yung mga batang sumakay dyan before, yung itsura niya ngayon, kumbaga yung condition niya, it tells all the story about dun sa mismo Ilang collection. bata yung napasaya niya Oo. nung ride-on na yun. Diba? Ngayon mga brother, iba rin yung kwento nitong Bear Brick na to. Mm. Crayon Shinchan, isa to sa mga sikat na cartoon na lumabas sa Pilipinas. Okay? At alam ng karamihan o alam ng halos lahat ng mga fan ng Crayon Shinchan na si Sir Andrew E. ang nag-voice over. Tama? Yes. So itong Bear Brick na to, brother, pa-explain mo sa kanila. Pabalik rin natin ha. Papakita namin sa inyo. Ayan. Yan. AE. Andrew E.
Si Andrew E. ay siya talaga yung original na tawag dito, voice actor, voice over ng Shin-chan dito sa Pilipinas, guys. So, parang, alam nyo, guys, eto pinakamatindi Eto, ano lang to, yung mapapirma ko si Boss AE dito sa Shin-chan, parang sobrang imposible. Tumagal kami siguro. Boss AE, mahal na mahal kita. Bago ko sabihin na, Boss AE, papirma naman ako. Ang hirap. Ang hirap, guys. I swear, mas kaya ko pa yung dun sa Japan, yung mga ano, pwede ba? Alam nyo kasi, si Boss AE, hindi yung sa pera eh. Alam mo yun, sa iba kasi pag nagpapirma, parang, sige, magbigay ako, papapirma ako, ganyan. Si Boss AE, parang hindi niya kailangan yun eh. Ang ano niya, yung friendship, no? Actually, ito accidentally lang naman to, na meron akong Shin-chan. Nakabili ko, nandun sa gilid, nakita ni Boss AE, pinasyalan niya tong store. Sabi niya, Nixon, ang ganda. Oh, may ano ka, may Shin-chan ka. Sabi ko, teka, sabi ko, inisip ko kasi dati, siya yung voiceover ng Doraemon. Okay, Na, yung ano ni Doraemon, sino ba yun? Nobita? Si Nobita. Okay, So, eksakto, merong isang ganito, may isang ganito, Shin-chan. Sabi niya, so na yun yung binoise actor ko. Talaga? Sabi ko, akala ko si Nobita. Sabi niya, hindi, yan yun. Ngayon, hindi ko masabi na, parang, ay, ikaw ba to? Shh, papirma ako. Bayaran kita. Hindi ganon. So, it's very hard to say para kay Boss AE na parang boss, papirma akong ganyan. Dinahandahan ko siya. Boss, pwede ba akong maglambing? Sure, Nixon, ano yun? Pwede ba akong magpa-sign? Medyo parang nagkaroon ng konting, may post na ano. nagkaroon ng post. Sinabi niya na sa akin, Nixon, sa buong buhay ko, ikaw pa lang ang pipirmahan ko ng laruan na AE dito sa Shin-chan na to. Shin-chan pa. Oo, totoo yun. So, sabi ko, real talk yun, yes. Yan, sabi niya sa akin, sige, pipirmahan kita. Pinapirma ko to eh. Sinigurado niya na talagang for and toys, di ba? So, AE for and toys. Parang, Ako kasi buti na lang hindi Nixon. Nakita ko yung vlog mo nung kasama mo si Sir Andrew. Yes. Mga brother, iba kasi yung dating Una sa lahat, si Sir Andrew, kapwa collector natin. Yes. Diba? Nagko-collect din siya ng mga toys at kung ano, mga sapatos yata alam ko. Cards, Pero mostly comics. mga toys, di ba? Oo. So siguro nung para sa ano, nakita ko yung vlog nilang dalawa ni Nixon, parang nagkaroon sila ng pagkakaintindihan na, Son, alam ko na pahahalagahan mo to Na Oo, ganun syempre naman. Di ba? Syempre. Yun yung point ni Sir Andrew na, yun nga brother, kasi isa lang to na pinirmahan ni Sir Andrew, may autograph niya na Shin-chan na figure. Wala siya. Kasi may mga nababalitaan ako or may nakita ko sa comment section mo na, Sir, meron din akong pirma ng Funko Pop na T-shirt. Mga t-shirt, T-shirt yan. Funko Pop. Marami or yun. mga iba. Pero yung Shin-chan, ito yung pinakauna. Yes, Ito one yung of one. pinakauna. One of one yan, guys. Sobra Actually, alam nyo, sa sobrang hiya. Kasi, alam nyo yung mafe-feel mo naman kay Andrew o kahit na sinong tao na parang pag nagpapirma ka, parang welcoming pa na meron pang isa. Kasi nga tatlo nga to Tama ako. So, kung medyo matindi ko o Papapirmahan mo yung lahat. papakuha ko pa yung dalawa. Diba? Tama. Pero hindi ko kayang gawin. Kaya sabi niya parang very, very, very parang yung pagkakasabi niya sa akin na pipirmahan ko to dahil kaibigan kita. Di ba? Pero yung parang yung pipirmahan ko para mabenta mo, hindi. Yun talaga yung yun talaga yung pinaka-priceless. Siyempre, idol ko yan Mismo. Tayong lahat. Simula idol ng natin, Sir bata Andrew. pa ako. So hanggang ngayon, idol ko. Ito mga brother, ganito Hindi ko natatanungin si Nixon na, Son, magkano mo to binibenta or whatsoever. Bakit? Kasi parang kapag tinanong ko siya ng ganun, parang kahit kaibigan ko to, parang kabastusan sa kanya na hindi na pera usapan dito Di ba? Hindi na pera usapan dito. Yung story na parang pinirma ni Sir Andrew, pumunta siya dito, naging magkaibigan sila ni Nixon.
Tapos one of a kind to. Kumbaga, One of one. kahit isang saan kayo piraso. pumuntang lupalop, okay, may makikita kayong Shinchan na bear brick na ganitong 1,000%. Pero, wala yung pirma ng voice actor na Pinoy na sobrang tumatak sa isip at saka puso ng mga batang nanonood dati nito. Diba? So, grabe to. Pero Son, ako nga para sa akin na priceless to. Ayoko itanong yung value, pero may possibility ba na ibenta mo siya? Or kunyari may something na Son, offeran ko na lang yan kung ayaw mo presyohan. Hipokrito naman ako pag sinabi kong hindi. Di ba? Nandito ako sa industry ng buy and sell. For now, nag-invest muna ako ng happiness sa sarili ko. So, nandyan lang naman yan. Patagalin natin yan. Ayoko sabihin na parang, ayoko sabihin na, ay, hindi ko bebenta yan. Biglang mawawala. Biglang mawawala. Hindi ganun. So, yun lang. Itatry ko na makita ko, ayun na, searching na yung isa. Itatry ko na makita ko yung Japanese voice actor o actress sa harapan ng Shinchan. And siguro eto na yung 101% na very priceless para sa akin. Ganun. Kapag nangyari yun, antayin nyo. Pag nangyari yun, itong bear brick na to, andito lang to sa bagong shop ng Entoys. Nakita nyo naman lahat, di ba? Halos lahat ng mga pinakita naming figure from top 5 to top 1. Lahat may istorya, lahat may value, lahat nagbibigay ng happiness. And yun yung totoong investment pagdating sa larangan ng laruan. Yes, regardless, mura o mahal, binili nyo, as long as napasaya kayo nung binili nyo, hindi yan bad investment. Ano yan? Nag-invest kayo sa happiness nyo. Yung happiness nyo, yun yung priceless. Walang kahit na sinong makakabayad doon hanggat nabubuhay kayo. Kasi yung iba bibili, tapos sasabihin, magmamahal lang. So, hindi ganon. Nag-enjoy na kayo, tumaas pa yung, Huwag nyo isipin na bumili kayo, dahil gusto nyo, tapos pagbebenta nyo, bumaba yung value. Hindi ganon. So, i-consider nyo na parang naging masaya kayo nung nakuha nyo yung gusto nyo. Diba? Mismo. Pag binili mo yung isang bagay na gusto mo, nag-invest ka sa soul mo. Pinaligaya mo, nag-invest ka kung paano ka naging masaya habang nabubuhay ka. Parang ganon. Yun, good, very, very good investment. Priceless yun, guys, yung investment na ganon. Para sa amin kasi magkakaibigan, maraming klase ng investment son, di ba? Okay, andyan na yung monetary investment, di ba? Pero may investment na parang paano mo i-feed yung sarili mo para sa sarili mong happiness na nag-i-invest ka ng something na magpapaligaya sa'yo para mas maging productive ka sa buhay. Exactly. Ganun din. Kasi mostly palagi na lang tayo pera. Diba? Nag-invest ako ng lupa, then after how many years, pagbenta mo, nagtaas yung pera pa rin. Dito guys, pagdating sa collection, may binili kang isang bagay, bumili ka ng isang bagay na gusto mo, gusto ng puso mo, mag-invest ka sa soul mo, sa happiness mo. Mismo. Kasi yun yung priceless eh. Pag bumili ka ng isang bagay, wag mong panghinayangan kasi gusto mo yun eh. Diba? Tama. Yun yung priceless. Yun yung katotohanan doon. Kasi pag na-deads ka naman, Di mo ano ba, mabibit-bit yan. mabibit-bit mo ba yung mga lupa, yung mga sasakyan na ini-invest mo? Hindi. Pero sometimes, pwede ka rin mag-invest ng happiness mo. Mismo Tapos, yun. unfollow nyo si Panga, Okay. entoys.com.ph, Entoys Promenade, Entoys Marquee Mall, Entoys Shopsville. So ayun, please unfollow Entoys, follow my page, Jonathan's Toy Store. Meron tayong Facebook, IG, may TikTok din tayo, unboxing video, Entoys walang ganun. Meron tayong YouTube, yung Entoys hindi sila active doon. May website lang sila. So ako na lang i-follow nyo, wag na siya, mga brother. Kung gusto diba? nyo po ng may value, punta lang po kayo sa Entoys.
Pagka medyo parang ayaw nyo ng mga walang value usapin or mga kung ano-anong mga bagay lang, o wala kayong magawa sa buhay nyo, o wala kayong kwentang tao, manood kayo dito sa binablog na itong katabi ko. Yun. Bakit? Well, kung may kwenta naman kayo, punta kayo sa Entoys. Pero pagka mga walang kwenta, Sakit mo magsalita eh. slap soil to guys eh, slap soil eh. So, ayun na yung vlog ko. Thank you. Mahal ko kayo, champion.